Hello guys! Welcome back ulit dito sa aming channel. Ngayon guys, magbibigay tayo ng pa-update sa nangyari sa episode 74 ng Walang Hanggang Paalam. At kung bago po kayo sa channel na to, please huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at click the bell para sa susunod nating pa-update. At eto na nga ang nangyari guys, na eto ngang si Anton at si Celine ay nag-uusap pa rin nga ito guys, at na-shock etong si Anton dahil sinauli nga neto ni Celine yung engagement ring nila neto ni Celine guys. At etong si Anton ay sinabi niya doon kay Celine na ganun na lang ba daw kadali para dito kay Celine na bitawan ang lahat kung ano ang nasa kanila guys. At eto naman ngang si Celine ay galit nga ito kay Anton kaya sinauli niya yung engagement ring nila. At eto guys, gusto nga neto ni Celine na makausap etong ina neto ni Anton. Ngunit sabi nga neto ni Anton na hindi pa daw nga nagising yung kanyang ina, at pati rin daw nga siya ay gustong makausap itong kanyang ina dahil gusto daw din niyang malaman kung ano yung totoo. Ngunit sinabi nga neto ni Celine na hanggang ngayon ba daw nga ay paninindigan daw nga neto ni Anton na hindi niya alam yung mga nangyayari. At sabi nga niya na minahal daw nga niya itong si Anton at pinagkakatiwalaan. At sana daw nga guys ay sabihin nga neto ni Anton sa kanya yung katotohanan dahil utang daw nga neto ni Anton yung katotohanan para malaman daw nga ni Celine kung ano ba daw talaga ang totoo doon sa nangyari kay Robbie. At tinanong nga neto ni Celine kung may kinalaman ba daw nga itong si Anton sa mga nangyayari. At doon guys ay napaamin na din nga itong si Anton ni Celine, at sinabi nga neto ni Anton na oo daw, alam daw nga niya yung kinasasangkutan ng kanyang ina dahil daw nga na iniligtas siya ng kanyang ina, kaya etong kanyang ina ay nasangkot sa sindikato. At sabi pa nga niya na sana daw ay hindi na lang daw nga ginawa ng kanyang ina yon. Sana daw ay hindi na daw nga dinagdagan ng ina niya yung buhay niya guys dahil ganun daw nga yung mangyayari. At nagsorry nga siya doon kay Celine dahil hindi daw nga niya kayang talikuran yung ina niya nga guys. At masisigurado daw nga niya doon kay Celine na hindi daw nga sila masasamang tao daw nga guys, at wala daw nga silang kasalanan doon sa nangyari kay Robbie. At papatunayan daw nga niya ito guys. At eto na din ang nangyari na ito ngang si Amelia ay kinausap yung kanyang ina. Sinabi niya na paplanuhin na daw nga nila yung pagtakas nito ni Araceli. Ngunit eto ngang ina nito ni Amelia nga guys ay hindi nga siya papayag na tatakas sa kanyang nagawang kasalanan dahil eto lang daw sina Amelia at Anton yung babagsak, at gusto niya na maiangat daw nga nito ni Amelia yung kanilang pamilya. At ayaw nga nito ni Amelia na makulong daw nga itong kanilang ina nga guys, kaya papatakasin nga nila ito. Ngunit sabi nga nito ni Araceli doon kay Amelia na nung simula pa daw nga guys, nung nag-aaral pa daw nga itong si Amelia, ay alam na daw nga niya na magiging magaling na doktor na daw nga ito guys. At nung pinanganak daw nga nito ni Amelia itong si Lester ay alam niya na magiging mabuting ina daw nga itong si Amelia, at minahal niya nga daw nga itong sina Amelia guys. At sabi naman nga ni Amelia na bakit hindi daw nga niya nararamdaman yun nga guys dati, na minahal nga siya ng kanyang ina. Ngunit humingi ng tawad itong si Araceli dahil sobra daw nga niyang higpit doon kay Amelia at hindi niya naipadama yung pagmamahal niya dito guys. At sinabi nga nito ni Araceli doon kay Amelia na sobrang tatag din daw nga nito ni Amelia guys. At sabi niya na huwag daw ngang pabayaan yung mga kapatid nito ni Amelia. At sabi naman nga ni Amelia na hindi daw nga niya pababayaan yung kanyang mga kapatid, at nag-promise nga siya na hindi din daw nga niya pababayaan yung kanilang ina. At ito naman nga si Eman ay kinausap niya nga itong si Celine, at nalaman na din nga nito ni Celine na ito nga si General Leo ay pinaghihinalaan na din ng mga biktima nung sindikato guys. At naintindihan naman nila ito guys dahil hindi naman daw nga nila masisisi yung pamilya ng biktima dahil alam nila na malapit daw nga itong si General Leo doon sa mga Hernandez. At natanong nga nito ni Celine kung ito ba daw ngang si General Leo yung pumaprotekta doon sa mga Hernandez. At sabi nga nito ni Emma na hindi daw nga niya alam, at
kung totoo man na itong si General Leo ay isa sa mga promoprotekta doon sa mga sindikato, ay pagbabayarin daw nga nila ito, guys. At natanong nga nito ni Celine kay Emma na ilan ba daw nga yung mga taong nagtulong-tulong daw nga, guys, at gumawa doon kay Robbie ng masama. At sabi nga nito ni Emma na marami daw nga sila, at pati daw nga doon sa DNS, NIA at pulis at militar ay marami pumoprotekta doon sa mga sindikato. At natanong ni Celine kung sino daw nga yung andun sa NIA. Sabi naman nga ni Emma na ito daw nga si Major Dante at itong si Colonel Manzano. Naniniwala nga itong si Emma na pati itong si Colonel Manzano ay isa din sa mga kasabwat ng sindikato, guys. At natanong din nga nito ni Celine kung ano daw nga yung laban nila doon sa kanila. At sabi naman nga ni Emma na wala daw nga siyang pakialam kung sino yung kanilang makakabangga, guys. Ang gusto lang daw nga niya na magbabayad kung sino yung may kasalanan doon kay Robbie. At sabi nga nito ni Eman kung hindi daw nga magsasalita itong si Araceli, ay yung next target nila ay ito daw nga si General Leo. At sabi naman nga ni Celine na pinangako naman daw nga nito ni Anton na ipapakausap daw nga ni Anton itong si Araceli sa kanya. At sabi naman nga ni Emma, naniniwala na naman daw nga itong si Celine doon kay Anton. Wag daw nga maniwala itong si Celine, guys. At sabi nga nito ni Celine na yun na lang daw nga yung pag-asa na nagbabakasakali daw nga siya, guys, na totoo yung mga sinabi ni Anton na wala silang kinalaman doon sa pagkawala ni Robbie. Dahil umaasa pa rin nga itong si Celine na buhay nga itong si Robbie, guys, kung sakali. Sabi naman nga ni Emma na may konkreto daw nga silang ebidensya nga, guys, at yung DNA result daw nga ay nagpapatunay na itong si Robbie ay wala na daw nga, guys, at mapagkakatiwalaan daw nga yung mga gumawa nito doon sa report nito ni Robbie. At sabi nga ni Celine na hindi na daw nga niya alam kung sino yung pagkakatiwalaan nila sa ngayon, guys. At sabi nga ni Emma na kaya nga daw wag daw nga magtiwala itong si Celine doon kay Anton. At napansin nga nito ni Emma yung nawala na yung nga yung engagement nito ni Celine, at natanong niya nga doon kay Celine, guys. At doon din ay nalaman na nga din nito ni Kaloy na yun nga, guys, isinauli na nga nito ni Celine yung engagement ring doon kay Anton. At natuwa naman nga itong si Kaloy sa sinabi nito ni Eman, guys, dahil may pag-asa na daw nga itong si Eman doon kay Celine. At ito naman daw nga si Kaloy ay may pag-asa na daw nga doon kay Sam. At sabi niya na maiisip na daw nga nito ni Sam na eto daw nga si Kaloy ay para sa kanya daw nga, guys. At sabi naman nga ni Emma na wag na daw nga sila masyadong umasa dahil eto daw nga si Celine ay maasa pa rin daw nga, guys, na itong si Anton ay sasabihin yung katotohanan daw nga, guys, tungkol doon sa puso nito ni Lester, kung sino talaga yung donor nito, guys. At nasabi nga nito ni Kaloy doon kay Emma na kailangan daw nga ay mawala yung kapit neto ni Anton doon kay Celine, guys. Dahil ayaw nga nila na magkabalikan pa nga itong si Celine at itong si Anton. Pakaabangan din natin yan, guys, kung ano ang gagawin nito ni Kaloy para mawala nga yung kapit neto ni Anton doon kay Celine. At ito na din ang nangyari na ito nga si Franco ay inihanda na rin, guys, para mailipat doon sa city jail. At ito yung kinausap muna ito ni Colonel Manzano nga, guys, at galit nga itong si Colonel Manzano doon kay Franco. At sinabi niya nga doon kay Franco na mahirap daw nga ang buhay doon sa city jail. Ngunit sabi naman nga ni Franco na okay lang daw nga. At sinabi nga nito ni Colonel Manzano kay Franco na nagsinungaling daw nga itong si Franco. Hindi daw nga nito idinawit itong si Araceli. At ang sinabi lang daw ay eto daw nga si Dr. Gomez yung may pakana ng lahat. At sinabi naman nga ni Franco na hindi na daw nga niya natandaan yung kanyang mga nasabi, guys, dahil nagka-amnesia na daw nga siya. At sabi nga nito ni Colonel Manzano kay Franco na last chance na daw nga niya ito, guys, para sabihin kung sino man daw nga yung mga kasabwat pa nito ni na Araceli, guys. Dahil kung hindi ay habang buhay na daw ngang makukulong itong si Franco. Ngunit sinabi nga nito ni Franco na dami daw ngang sat-sat nito ni Colonel Manzano, at nagalit nga itong si Colonel Manzano at muntika na nga niyang suntukin itong si Franco. Ngunit inawat
nga nito ni Major Dante na wag daw ngang pag-aaksayahan ng panahon ni Colonel Manzano itong si Franco. At ito na din ang nangyari na ito ngang si Anton ay pinuntahan nga itong si Celine doon sa bahay nila guys, at yung nakaharap niya ay itong si Linda, at sinabi nga ni Linda na hindi daw pwedeng kausapin itong si Linda dahil nagpapahinga daw nga ito guys, at masama yung pakiramdam nito. At sabi naman nga ni Anton na wala daw ngang kinalaman etong si Anton sa mga kinasangkutan ng kanyang ina. Ngunit hindi nga naniniwala itong si Linda nga guys, at sinabi niya na wag na daw ngang magsisinungaling sa kanila, at sinabi niya na tinuring daw nga niyang pamilya itong sina Anton, at ganun daw nga yung mga mangyayari nga guys, na puro kasinungalingan na lang daw nga yung mga malalaman nila tungkol dito kay Anton. At sinabi niya nga doon kay Anton na tama na nga daw at wag na daw nga din guluhin etong si Celine. Ngunit etong si Celine nga guys ay lumabas nga eto at kinausap etong si Anton, at sinabi niya nga doon kay Anton na gusto daw nga niyang malaman kung sino talaga yung donor nito ni Lester. At sabi naman nga ni Anton na kausapin daw nga niya itong kanyang ate dahil confidential daw nga yung mga files nung donor nito guys, at humingi nga ng isa pang pagkakataon itong si Anton para hindi sila magkakahiwalay na ito ni Celine guys. Ngunit sabi nga nito ni Celine na tawagan na lang daw nga siya kapag ready na daw nga yung ebidensya nga guys, na hindi daw puso ni Robbie yung andun kay Lester. At ito nga guys, itong si Sam at si Marcelo ay hindi nga naniniwala na hindi nga kasabwat itong sina Araceli at Anton doon sa mga nangyari. At sinabi pa nga nito ni Sam na siya daw nga yung kakausap doon kay Franco, at sabi naman nga ni Marcelo na eto daw nga si Colonel Manzano ay tapos nang kausapin itong si Franco. Hindi daw nga ito umamin guys, si Sam pa ba daw. At sabi nga ni Sam na siya na daw nga ang bahala, at sabi naman nga nito ni Marcelo na paano daw nga nito kakausapin ito ni Sam itong si Franco dahil papaalis na nga ito papuntang city jail guys, at nashock nga itong si Sam. At sinabi nga nito ni Marcelo na pinamadali daw nga yung paglipat nito ni Franco sa city jail, at nagtataka siya dahil ito daw ngang maghahatid nito ni Franco nga guys ay ibang klase daw nga yung mga armas nito guys, at pati daw nga itong si Major Dante ay maghahatid daw din guys. At ito naman nga si Sam ay nagmamadali nga ito, at nakita niya na papaalis na nga itong sina Major Dante, ihatid na nga itong si Franco sa city jail guys. At ito naman nga si Sam ay sinundan niya nga ito guys, at tinawagan niya nga itong si Eman at pinaalam niya na ito daw nga si Franco ay lilipat na daw nga sa city jail at iba daw nga yung kutob niya. At ito naman nga guys ay susundan din nga nito ni Eman itong paglipat nito ni Franco sa city jail. Yun na nga po ang mga nangyari sa episode na ating napanood po, at maraming salamat po sa inyong panonood. At sa hindi pa po nakasubscribe, please huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at click the bell para sa susunod nating update. Thank you!